Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Stories. Sa pakikipagrelasyon na nagsimula sa mali, kailanman ay hindi magiging tama. Mga kabarangay, isa na namang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ang hatid namin sa inyo, ako si Papa Dudut, ang inyong kakwentuhan, dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito. Isa po ako sa mga libu-libong sumusubaybay sa inyong programa tuwing linggo at aaminin kong marami akong natututunan sa aking buhay. Sana po ay mapahintulutan po ninyong mabasa naman ang aking kwento. Ako po si Maxine at ito ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Malibang magmahal muli sa nakaraan mo, malibang isipin ninyo at ipagpatuloy muli ang naputol na pagmamahalan ninyo 13 years ago. Maliban na isipin ninyo na may dahilan ng lahat kung bakit kayo pinagtagpong muli ng panahon. 13 years ago, kasalukuyang nasa 4th year high school ako noon. Tandang-tanda ko pa kung paano ko minahal si Joshua. Kahit ni minsan ay hindi kami nagkita ng personal. Nang mga panahong yon ay meron akong boyfriend, walang iba kundi si Lester. Illegal ang relasyon na meron kaming dalawa dahil pinakilala ko siya sa aking pamilya. Botong-boto ang lahat sa kanya, lalo na ang pamilya ko. Mabait si Lester at malambing. Lagi niya akong sinusundo sa school noon at working person kasi si Lester. At dahil sa hirap ng buhay ay huminto siya sa college at nagtrabaho na lamang para sa pamilya niya. Matanda si Lester sa akin ng 3 taon pero hindi naging dahilan yon para hindi ko siya magustuhan. Pero katulad ng maraming lalaki, ay may pagkasiloso siya talaga. Lahat na lang ay big deal para sa kanya. Kaya siguro na boring ako sa relasyon namin. Pero ganun pa man ay hindi ko siya hinihiwalayan, kundi ay naghanap ako ng mapaglilibangan. Noong una akong magkaroon ng cellphone, kinahiligan ko na lamang ang makipag-textmate kesa makipag-usap kay Lester. Noong mga panahong yun ay mas nagiging masaya ako kapag may ka-textmate ako at hindi naman sa pagmamayabang. Ang sabi ng mga nakakausap ko sa phone ay maganda raw ang boses ko at malambing pa. Kaya naman konting lambing lang ay may load na kagad ako. Hindi pa kasi uso noon ang only call at text kaya pag may ka-text ka, dapat ay habaan mo na kasi sayang ang bawat pisong load mo. Marami na rin ako mga na-meet sa mga textmate ko pero pagkatapos noon ay hindi ko na sila tinetext kasi it's for fun lamang naman ng mga time na yon. Hanggang sa maubusan na ako ng kausap sa text kaya naisipan ko na tanungin ang kaibigan ko na si Jane. Jane, bigyan mo naman ako ng ka-textmate. Nabuboring na kasi ako at wala naman ako makakausap. Textmate ba? Sige, maghahanap lang ako sa phone ko kung meron akong makikita. Si Jane ay kababata ko noon at tapat lang ng bahay namin ang bahay nila. Galing silang probinsya at bumalik sa lugar namin noong summer ay lagi na kaming magkasama. Eto, may ibibigay ako sa iyo, pangalan niya ay Joshua. Kaibigan ko siya sa probinsya at classmate ko na rin siya noon. Sana mag-reply siya sa iyo.
ang sabi niya. Okay, sige, bigay mo sa akin ang number niya na agad naman niyang binigay. Hi, can you be my textmate? NASL please. Yan ang text ko sa kanya na ang ibig sabihin ay name, age, sex and location. Pero pagkatapos ng buong araw ay hindi naman siya nag-reply sa akin. Kaya naman inisip ko na baka hindi siya mahilig sa pakikipag-textmate. Jane, yung binigay mo naman na ka-textmate sa akin hindi naman nagre-reply kahit na isang beses. Reklamo ko. Talaga? Baka naman walang load. Ang sabi niya at tama nga si Jane dahil makalipas ang ilang araw ay sinubukan ko ulit siyang i-text noon. Hi, pwede bang makipag-textmate sa'yo? NASL please, ang sabi ko. Hi, huyo po. Ang reply niya sa akin at sa totoo lang po ay nakaramdam ako ng tuwa nang biglang nag-reply siya sa akin. Ako nga pala si Maxine, kaibigan ni Jane. Hiningi ko yung number mo sa kanya. Noong nakaraan pa kita tinext kaso ay hindi ka nag-reply. NASL please. Sorry ha, wala kasi akong load. Ako nga pala si Joshua, 16 years old at taga Quezon. Ikaw? Ako si Maxine, 17 years old. Mas matanda pala ako sa'yo ng 1 taon no? Ang sabi ko naman sa kanya. Age doesn't matter naman Aniya. Simula noon ay lagi na kaming nag-uusap ni Joshua sa text. Umaga, tanghali at gabi galing ng school at bago matulog. Naging daily routine na namin yon ni Joshua. Halos hindi na nga kami nauubusan ng kwento sa isa't isa at dahil doon ay nawalan na ako ng interes sa boyfriend kong si Lester. Lagi kami nag-aaway dahil wala na akong oras sa kanya at hindi na rin ako nagpapasundo pa sa kanya. Mas gusto ko pa na umuwi ng bahay at i-text na lamang si Joshua kesa makasama ang boyfriend ko. Nang mga panahon na yon ay wala akong bukang bibig sa mga kaibigan ko kundi si Joshua. Nagugulat na lamang ako at dinadalaw ako ni Lester sa bahay nang hindi ko alam o walang abiso kaya napagsisimula namin yon ang away. Kay Joshua natuon lahat ng atensyon ko. Ramdam ko na gusto ko siya papadudot. Isang araw ay nagtanong siya sa akin. Maxine? Alam ko na personal to pero pwede ba akong magtanong sa'yo? Okay, sige. Ano ba yun, Joshua? May boyfriend ka na ba? Tanong niya sa akin at sa totoo lang ay hindi ko siya sinagot kaagad sa tanong niya sa akin. Dahil ang totoo ay hindi ko alam kung ano nga bang isasagot ko sa kanya. Maxine, bakit hindi ka na nag-reply? May mali ba ako na itanong? Text niya sa akin. Naku sorry ha, may ginawa lang ako no. Wala akong boyfriend at single ako. Yon ang reply ko naman kay Joshua. Sa totoo lang ay nag-guilty ako ng konti dahil tinanggi ko si Lester pero ayoko namang mawala sa akin si Joshua. Hindi rin naman komplikado ang sitwasyon dahil textmate lang si Joshua at napakalayo niya para mahuli pa ako ni Lester. Maxine, pwede ba akong manligaw sa'yo? Nang sinabi niya sa akin yon ay aaminin kong natuwa ako at hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko para sa kanya. Sige, manligaw ka pero ligaw pa lang ha. Hindi pa kita sasagutin. Oo, manliligaw ako at handa akong maghintay sa'yo. Simula nga noon papadudot ay nanligaw na sa akin si Joshua. Pinaramdam niya na mahal niya ako ng sobra-sobra. Sa kabila ng pag-ibig na inalay ni Joshua ay hindi ko pa rin binitawan ng boyfriend ko dahil para sa akin ay siya ang realidad at si Joshua ay hindi.
Pero habang lumilipas sa mga araw at buwan ay mas lalo kong minamahal si Joshua. Lagi kami nagte-text at nagtatawagan hanggang sa sinagot ko na nga siya. Joshua, oo na. Ha? Sabi ko, oo na. Talaga? Tayo na? I love you, Maxine. Ang sabi niya at simula nga noon ay kami na ni Joshua. Hindi ko na iniisip kung paano ko sila pagsasabayin basta alam kong mahal ko si Joshua. Babe, text niya sa akin. Bakit babe? Reply ko naman sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun babe? Ang totoo niyan ay may GF na ako si Myra pero wala na kami dahil pinapili niya ako kung ikaw o siya. At ikaw ang pinili ko. Ang akala ko kasi nung una wala lang lahat ng to pero habang tumatagal, mahal na talaga kita. Kaya ikaw ang pinili ko. Ayokong magsinungaling sa'yo kaya sinasabi ko ito. Mahal na mahal kita babe. Magpadala ka naman ng picture mo para makita naman kita at syempre, sulat mo tapos ako din. Magpapadala din ako ng sulat at picture ko para makita mo na ako. Sige ba? Reply ko sa kanya. Noon nga ay nagpa-picture ako sa studio at pinadala ko sa kanya na may kasama pang sulat. Dear babe, kumusta ka na dyan? Sana naman ay okay ka lang naman. Eto nga palang picture ko at sana'y nagustuhan mo. Masayang masaya ako dahil hindi ko akalain na magkakaroon ako ng boyfriend na textmate na seseryosohin ko. Mahal kita babe, sobra-sobra. Kahit na hindi pa tayo nagkikita at masaya ako dahil pinagtapat mo sa akin ang tungkol sa ex mo. Sana kahit malayo tayo sa isa't isa ay hindi ka maghanap ng iba. Lubos na gumagalang, Maxine. Yan ang sulat na pinadala ko kay Joshua. Dear babe, na-receive ko na ang sulat mo at sobrang tuwang-tuwa ako nang makita ko ang picture mo. Sobrang ganda mo dito sa picture at pinagyayabang ko ito sa mga classmates ko. Ako din, masayang-masaya ako dahil naging GF kita kahit na hindi pa tayo nagkikita. Pinapangako ko sa iyo babe na hindi kita lolokohin. Pangako yan. Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Sana hindi mo rin ako ipagpalit kahit na malayo tayo sa isa't isa. Umaasa ako na balang araw, magkikita tayong dalawa at sabay tayong mangangarap. Ingat ka palagi babe ha. Mahal na mahal kita. Lubos na gumagalang, Joshua. Habang binabasa ko ang sulat niya sa akin ay lalo kong napagtanto na mahal ko talaga siya at naniniwala ako na kahit LDR kami ay magtatagal kami. Nakausap ko din noon ang mama at mga kapatid niya na agad kong nakapalagayan ng loob. Madami na kami napag-usapan ni Joshua at pati tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Pangarap niyang maging sundalo balang araw at ako naman ay gusto kong maging guro. Sa mga nangyaring ito ay nakapag-decide na ako na hiwalayan si Lester. Mas matimbang na sa akin si Joshua. Kaya siya ang pinili ko. Buo na ang desisyon ko na hiwalayan si Lester Papadudut. Kaya pinapunta ko siya sa bahay namin. Diniretsa ko siya at sinabi kong wala na kami. Saka ako mabilis na pumasok sa bahay at nagkulong sa kwarto ko. Ang akala ko Papadudut ay aalis na siya pero humingi siya ng tulong kay mama para magkausap kami. Pinakiusapan ako ni mama na kausapin ko siya at ibalik ang dati. Lumabas nga ako para maging malinaw ang lahat. Bakit nandito ka pa Lester? Tanong ko sa kanya. Maxine, patawarin mo ako kung may nagawa man ako. Mahal na mahal kita at sana'y mapatawad mo na ako. Umiiyak si Lester habang nakaluhod. Alam mo Lester,
Friends na lang tayo at wala nang iba pa. Kasi may boyfriend na ako at hindi na kita babalikan. Sagot ko. Pagkatapos naming mag-usap ay nilayasan ko siya habang patuloy siyang umiiyak at nagmamakaawa sa akin. Hindi nagustuhan ni Mama ang pangyayaring yon. Nagalit siya sa akin dahil sa ipinakita ko kay Lester. Lahat ng mga masasakit na salita ay tinanggap ko kay Mama pero ayos lang para kay Joshua. Simula nga noon ay pinanindigan ko na hindi na kami magkakabalikan pa ni Lester. Pero patuloy pa rin siyang sumusuyo sa akin. Lumipas ang ilang buwan at patapos na ako ng high school at ongoing pa rin ang LDR namin ni Joshua. Hanggang tumungtong na ako ng kolehiyo at still ay wala pa rin nagbago sa amin ni Joshua. Madalas pa rin kaming magka-text at call. Pero sabi nga nila, kapag nagtatagal ang LDR ay nagkakasawaan na. Dumating ang araw na halos hindi na kami masyadong nag-uusap at nagtatawagan ni Joshua. Puro simpleng text lamang, kumustahan, hanggang sa wala na. Nanlamig na kami sa isa't isa. Si Lester naman ay patuloy pa rin sa panunuyo. Umaasang magkakabalikan pa kami. Natatakbuhan ko pa rin siya lalo na sa pinansyal. Kahit kakarampot lang ang sinasahod niya ay nabibigyan naman niya ako. Dahil doon ay napilitan akong tanggaping muli si Lester upang matustusan ang pag-aaral ko. Alam kong mali dahil ginawa kong bigasan si Lester, pero gusto kong makapag-aral. Hanggang sa lumamlam na ang relasyon namin ni Joshua. Hindi na solid katulad ng dati. Wala nang tawagan at limitado na lamang ang text namin. Hanggang sa hindi na siya nagte-text at nasasaktan na ako sa mga pangyayaring yon. Pati si Lester na walang ginawa kundi ang mahalin ako ay nadamay. In-explain ko kay Mama na ayaw ko na talaga sa kanya at naintindihan naman ni Mama. Sa aking puso ay naalala ko at namimiss ko si Joshua pero unattended na noon ang cellphone niya. Pinago ko lahat ng mga sulat niya at mga litrato. Inipit ko yon sa aking notebook noong high school at hanggang sa wala na kaming balita sa isa't isa. Pero kahit ganon pa man ay umaasa pa rin ako na balang araw ay magkikita ulit kaming dalawa. Lumipas ang mga panahon na wala na kaming balita sa isa't isa. Nag-boyfriend ulit ako ng ilang beses pero hindi nagtatagal. Hanggang sa nakilala ko si Harold, ang napangasawa ko. Naging kami bago ko graduate ng college hanggang sa makatapos kami pareho ng kolehiyo at nagtrabaho. Mahal ko si Harold at masaya ako sa kanya. Hanggang sa nag-propose na siya ng kasal. Bigyan mo ko ng 1 week para makapag-isip. Gusto ko ring manigurado ka sa nararamdaman mo para sa akin. Sagot ko sa kanya kasabay ng mga tanong sa puso at isipan ko. Hindi na ba talaga darating si Joshua sa buhay ko? Kailangan ko na ba talagang bitawan ang mga pangako namin sa isa't isa? Kailangan ko na rin bang tanggapin at itapon ang mga alaala niya? Lahat yan ay tinatanong ko sa sarili ko, Papa Dudut. Wala akong hahanapin pa kay Harold at sigurado na akong mahal niya ako. Kaya naman tinapon ko na ang pag-asang muli ay magtatagpo kami ni Joshua. After a week ay umuon na rin ako kay Harold at namanhika na rin siya sa bahay. Bago ang kasal namin ni Harold ay tinapon ko na lahat ng meron sa amin ni Joshua. Sulat, litrato at pag-asa. Nag-focus ako sa asawa ko at naging masaya kaming dalawa. Sobrang bait ni Harold, Papa Dudut, at lahat ng katangian ay nasa kanya na. Pero sa paglipas ng 5 taon naming pagsasama ay nagkasakit siya ng malala na agaran niyang kinamatay.
Naiwan ako mag-isa at ang masaklap ay hindi kami nagkaanak. Sobrang gumuho ang mundo ko. Araw-araw ay umiiyak ako. Lasing palagi at laging nagtatangkang magpakamatay. Pero kahit ganon pa man ay hindi yon alam ng pamilya ko dahil ayokong malaman nila at mag-alala sila sa akin. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Wala pang 1 taon mula nang mamatay ang asawa ko nang muli kaming mag-cross ng landas ni Lester sa Facebook. Inad niya ako at inaccept ko naman siya kaagad hanggang sa nagkwentuhan kami at kinuwento ko sa kanya ang pagpanaw ng asawa ko. Nagkapalitan kami ng cellphone number. Single pa rin siya pero may GF siya sa Saudi at 4 months pa lamang sila. Inamin niyang 4 years bago niya natanggap na wala na ako sa buhay niya. Pero muli na naman siyang nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Minsan na ako nagtanong sa Diyos kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ako nakikitang gusto kong mapangasawa. Oo, may GF na ako pero hindi pa rin ako sigurado sa kanya. Handa akong iwanan ang GF ko para sa'yo, ang sabi ni Joshua. Nakakatawang isipin pero eto na naman kami. Ngunit ine-explain ko sa kanya na hindi pa ako handang magmahal muli at wag niyang isugal ang relasyon nila ng dahil lamang sa akin. Sinabi ko na rin kung makakapag-antay siya within 2 years then tanungin niya ulit ako kung pwede na ba ako ulit magmahal. Pero ang unfair lang ng mundo kay Lester. Hindi ko alam kung destiny ba ang matatawag dito o nagkataon lamang. Isang araw nang makareceive ako ng friend request sa isang taong hindi ko kilala kaya hindi ko ito inaccept. The following day ay may na-receive akong mensahe sa messenger ko. Nag-send siya ng heart na photo at sabay sabing, "Musta ka na po? Siguro kilala mo pa naman ako." Ang sabi niya. "Okay, nagkita na ba tayo before?" Reply ko sa kanya. "Limot mo na pala ako Sa bagay, matagal na panahon na rin kasi ang lumipas, Maxine." Nang sabihin niya yon ay nag-view ko ng profile niya at laking gulat ko na ang taong kachat ko ay walang iba kundi si Joshua. Nananaginip lang ba ako? Tanong ko sa sarili ko pero muli siyang nag-chat. "Oh, hindi ka na nag-reply," ang sabi niya. "Joshua, ikaw ba yan?" Kabadong tanong ko, iba kasi ang pangalan niya na nasa profile. "Ay salamat, naalala din niya ako. Akala ko kinalimutan mo na talaga ako Pahingi na lang ng CP mo para kung hindi ka busy magtsikahan naman tayo." Aniya at walang patumpik-tumpik na ibinigay ko noon ang number ko sa kanya, Papa Dudut. Parang muling nagkakulay ang mundo ko. Naisip kong kaya siguro nawala ang asawa ko dahil babalik si Joshua sa buhay ko. Mabuti na lamang at nagpalitan kami ng picture sa isa't isa noon kaya natatandaan ko ang mukha niya. Hindi nagtagal ay nag-text siya sa akin. Nawiwirduhan ako sa mga nangyayari dahil ang 2 taong pinagsabay ko noon ay muli na namang nagsabay sa pangalawang pagkakataon. Mahal ko si Joshua at na-excite na ako na makatext siyang muli. "Si Joshua to, pwede bang tumawag?" Text niya sa akin. "Sure," reply ko. Maya-maya ay tumawag na si Joshua. "Hi Joshua, kumusta ka na?" Natatawang tanong ko. "Okay naman, ganun pa rin. Masaya ako at nakilala mo ako." Tugon niya sa akin. "Paano mo nga pala nalaman ang FB account ko?" Si Jane. Umuwi sila sa amin noon kasama ng asawa niya. Wala kaming ibang napagkwentuhan kaya bigla kanyang naalalang ikwento sa akin." "Anong sabi niya sa'yo?" Tanong ko sa kanya. Tinatanong niya kung kilala pa kita. Sino ba namang hindi makakakilala sa'yo?
Nagulat ako nang malaman kong wala na ang asawa mo kaya hinanap kita sa Facebook para magkausap man lang tayo. At saka magkumustahan. Sa mga narinig kong yon ay hindi mapagkakailang masayang masaya ako at kilig na kilig sa pag-uusap naming dalawa. Anong work mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Natupad ko na ang gusto kong maging. Sundalo ka na, Joshua? Tanong ko sa kanya. Oo, sundalo na ako, Maxine. Ikaw, teacher ka na ba? Oo, natupad ko na rin ang pangarap ko. Sagot ko. Mabuti naman at pareho tayo. Aniya. Kumusta ang buhay mo? May asawa ka na ba? Tanong ko sa kanya. Oo, may asawa na ako at anak. Nang marinig ko mula sa kanya ang lahat ng yon ay tuluyan ng naputol ang pag-asang kami ang tinadhana para sa isa't isa. Aaminin kong nakaramdam ako ng kirot sa puso ko, Papa Dudut. Lampas isang dekada ang nakalipas at masyadong matagal ang panahon na yon para isiping single pa rin siya. Lahat ng excitement at pag-asa ay nawalang parang bula nang sabihin niya ang mga salitang yon. Kaya ninais ko na lamang na dumistansya at isipin na lamang na tapos na talaga ang sa aming dalawa. Papa Dudut, tinuring ko na lamang na magkaibigan kaming dalawa ni Joshua at parte na lamang siya ng nakaraan. Pinili ko na maging magkaibigan na lamang kami ni Joshua dahil alam ko na ang sitwasyon niya. Pero lagi kaming nagte-text at nagtatawagan at dahil high-tech na tayo, nakakapag-video call na rin kami sa isa't isa. Iyon ang unang pagkakataon na makita namin ang isa't isa kahit na hindi sa personal. Pero habang ginagawa ko yon ay lalo lang ulit bumalik ang nararamdaman ko sa kanya. Ang weirdo kong iisipin kasi 8 buwan pa lamang nang mamatay ang asawa ko at eto ako ngayon nagkakagusto sa taong pagmamay-ari na ng iba. Sa taong ni minsan ay hindi ko pa nakita ng personal. Hanggang sa isang araw ay naging seryoso ang usapan naming dalawa. Maxine, pwede bang tumawag? May itatanong sana ako sa iyo. Ramdam ko sa boses niya kung ano ang sasabihin niya ngunit nagtanong pa rin ako sa pag-aakalang mali lang ang iniisip ko. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Maya-maya ay tumawag na siya. Mahal kita, Maxine. Mahirap mang paniwalaan pero totoong mahal kita. Nang nalaman kong namatay na ang asawa mo, huwag kang magagalit sa akin pero nakaramdam ako ng tuwa dahil pakiramdam ko may pangalawa pang pagkakataon para sa atin. Sana wag mong isipin na may pamilya na ako dahil hindi ko ginusto na magkita tayo sa ganitong paraan. Ang sabi niya. Tigilan mo nga yan, Joshua, may asawa ka na at anak. Dapat sila na ang iniintindi mo at hindi ako. Tapos na yung sa atin. Tapos na ang chapter ng buhay natin. Tanggapin na lang natin na hindi pala tayo para sa isa't isa. Maaring pinagtagpo tayo ngayon pero hindi pinag-isa. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yon ay pumatak ang mga luha ko at nakaramdam ako ng sakit. Pero Maxine, mahal kita at ayokong sayangin na muli tayong pinagtagpo ng tadhana na hindi ko man lang nasasabi sa iyo ang nararamdaman ko. Pero Joshua, kung talagang mahal mo ko, bakit di mo ko hinanap noon? Yung panahon na wala ka pang asawa. At bakit kung kailan may asawa ka na at nalaman mo lang na namatay ang asawa ko saka ka lang bumalik? Gagawin mo ba akong kabit? Yun ba ang tingin mo sa akin? Kabit? Max, makinig kang mabuti sa akin. Sa ating dalawa, mas nauna kang mag-asawa, nauna kang ikasal. Hinanap kita pero huli na.
Nalaman ko na ikakasal ka na at mag-aasawa ka na. Siyempre ayoko namang sirain ang buhay mo dahil may asawa ka na. Kaya sabi ko sa sarili ko hanggang dito na lang talaga siguro tayo. Sa tingin mo ba ay hindi ako umasa? Umaasa ako. Hindi mo lang alam. Pero ngayon na muli tayong pinagtagpo, hindi natin kasalanan kung mamahalin natin ang isa't isa dahil alam mo kung ano magiging kasalanan natin? Na kapag pinalampas natin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa lahat ng sinabi sa akin ni Joshua, para akong namulat sa isang bagay na kinakatakutan ko. Ang lumabas ang totoong nararamdaman ko. Joshua, bigyan mo ako ng panahon para makapag-isip. Ayoko magpadalos-dalos. Iba na ako ngayon. May mga masasagasaan na tayo. Sagot ko. Umayo naman siya sa akin, Papa Dudut, pero makalipas ang 2 araw ay muli na naman niya akong tinanong sa text. Hi Maxine, kumusta ka na? At kumusta na rin ang puso ko sa'yo? Ang sabi niya. Okay naman ako Joshua. Yon ang reply ko sa kanya at maya-maya ay nagring ang cellphone ko. Si Joshua ang tumatawag. Hello? Paunang bati ko. Maxine, napag-isip-isip mo na ba? Mahal na mahal kita, Max. Noon nga'y hindi na ako nakatanggi, Papa Dudut. Oo, ilang taon na ang lumipas pero nasa puso ko pa rin si Joshua. Oo, Joshua. Mahal na mahal pa rin kita. Sagot ko. Maxine, totoo ba to? GF na ba ulit kita? Sobrang saya ko. Pangako ko sa iyo, Max. Hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, babe, at pangako. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Salamat at tinanggap mo uli ako. Ang sabi niya. Hindi ko alam, Joshua, kung tama bang ginawa ko pero pinakinggan ko lang ang puso ko. Alam kong sa mata ng tao at lalo na sa mata ng Diyos ay maling-mali ito pero susugal ako sa isang bagay na hindi ako sigurado. Gaya ng sabi mo, ayoko ring sayangin ang pagkakataong ito na bumalik kang muli sa buhay ko. Sagot ko. Papa Dudut, ganun pala talaga kapag nagmamahal ka. Nabubulag ka sa katotohanan at naitatama mo ang isang mali. Oo, tama. Tinanggap ko na maging kabit dahil mahal ko siya. Pero simula nang naging kami ay nakaramdam ako ng pagmamahal ni Joshua sa akin. Gabi-gabi niya akong tinatawagan para makipagkwentuhan kahit pagod at antok na siya. Dahil sigurado na ako kay Joshua, sa pangalawang pagkakataon, kinausap ko si Lester na wala na talagang pag-asa sa aming dalawa. At sa pangalawang pagkakataon ay nasaktan kong muli si Lester. Dahil pinili ko na naman si Joshua katulad ng dati. Bakit ganun, Maxine? Nung akong lumalapit sa iyo sabi mo hindi ka pa ready dahil kamamatay lang ng asawa mo at pinaghintay mo ko ng 2 taon. Pero bakit nang siya ang dumating, ilang araw at linggo lang kayo na kaagad? Ganon mo ba talaga siya kamahal kahit alam mong may pamilya na siya? Puno ng hinanakit na sabi niya sa akin. Oo, Lester. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to pero ang alam ko ay mahal ko siya at wala nang iba. Sorry kung sa pangalawang pagkakataon nasaktan kita pero hindi ko sinasadya Sana tanggapin mo na lang na hanggang magkaibigan lang talaga tayo. Sagot ko at simula nga noon ay hindi na kami masyadong nag-uusap pa ni Lester.
Pinili ko si Joshua, Papa Dudut, at pinanindigan ko yon. Isang gabi tumawag si Joshua sa akin. Gusto niyang makipagkita sa akin para linawin kung talagang ang nararamdaman namin ay totoo ba talaga. Sige babe, magkita tayo. Aniya. Ganon nga ang nangyari, Papa Dudut. First monthsary namin nang finally ay nagkita kami ni Joshua, at sa unang pagkikita namin, naramdaman namin na walang nagbago sa aming dalawa. Yung tipong parang ang tagal na naming nagkikita. Sobrang saya ko noon at ganon din siya. Sinulit namin ang araw na magkasama kami at pinasyal niya ako sa mga magagandang lugar, kumain sa masarap na restaurant, at noong pagod na ay nag-check-in kami sa hotel. Nagkayayaan kaming uminom ng beer hanggang sa medyo lasing na kami. Hindi na namin napigilan ang sarili namin, Papa Dudut. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nangyari sa amin. Hindi ko first time yon dahil may asawa na ako dati. Pero ang hatid na ligaya sa akin ni Joshua ay ibang-iba, Papa Dudut. Punong-puno ng pagmamahal at alam kong maling-mali dahil may asawa na siya, pero walang bahid na pagsisisi ang nararamdaman naming dalawa. Nangibabaw ang pagmamahal namin sa isa't isa. Payapa kaming magkayakap hanggang makatulog. Kinaumagahan ay mga matatamis na ngiti ang bati naman namin sa isa't isa. Minsan pa ay may nangyari sa amin at muli ay kakaibang ligaya ang dulot niya sa akin. Matapos naming kumain ay kailangan na naming magpaalam sa isa't isa. So paano babe, alis na ako ha? Aniya. Kailangan pa niya kasing pumasok noon sa kanilang kampo dahil tapos na ang araw ng kanyang pahinga. Ang bilis naman ng oras. Pero babe, sana hindi ito ang una't huli nating pagkikita. Sana marami pang beses na magkasama tayo. Hindi kita bibitawan babe. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin ng ganon-ganon na lang dahil mahal na mahal kita. Naiiyak na sabi ko. Ako din babe. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos nga ng mga sandaling yon ay tuluyan na kami nagkahiwalay ni Joshua. Balik sa dati, LDR muli kami, pero naging matatag ang relasyon namin simula nang magkita kaming dalawa. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Text sa akin ni Joshua. Ano yun babe? Reply ko sa kanya. Maya-maya ay bigla siyang tumawag. Babe, ayoko nang mawala ka sa akin kaya naisip ko na gusto ko nang magkaanak sa'yo. Nagulat ako sa mga sinabi niyang yon. Babe, hindi pwede. Ayokong masira ang pamilya mo. And besides, masyado pang maaga para dyan. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa ko. Ayoko na may masabi sila tungkol sa akin. Sagot ko. Pero babe, hindi sila masasaktan kung hindi nila malalaman. Pag-iisipan ko pa babe. Sagot ko. Sige, naiintindihan kita. Sana lang ay pumayag ka sa huli, ang sabi niya. Sa totoo lang ay aaminin kong natuwa ako, Papa Dudut, dahil gusto niyang magkaanak sa akin. Alam ko naman ang lugar ko at sitwasyon ko, isang kabit na babae na naghihintay at umaasang magwawagi sa huli. Alam kong mali pero anong magagawa ko? Mahal ko talaga si Joshua ng sobra. Papa Dudut, alam kong sasabihin ng iba na bunga ng kasalanan ng magiging anak namin kung sakali, pero tinanggap ko dahil ako man ay gusto ko na ring magkaanak. Lalo na noong sinabi niya sa akin na gusto niyang apelyido niya ang dadalhin ng bata. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan.
nasundan muli ang aming pagkikita. Nagkita kami muli ni Joshua pero this time ay mas komportable na kami sa isa't isa. Pinaparamdam na niya sa akin kung paano ako alagaan kahit simpleng araw lang. Gaya ng dati, namasyal sa magandang lugar at nag-check-in sa hotel habang nagiinuman at nagkukwentuhan. Gusto ko magkaanak sa'yo, babe. Sana bigyan mo ko. Sabi niya noong nakahiga na kami sa kama. Babe, pagbibigyan naman talaga kita eh. Pero sana wag muna ngayon. Sana maintindihan mo ko. Wag mong isipin na hindi ako sigurado sa'yo at parehas lang tayong may pinoprotektahan, babe. Masyado pang maaga para magkaanak tayo. Alam natin na kapag nahuli tayo pwede tayong makulong dahil kasal ka. Sagot ko sa kanya. Natatakot kasi ako na mawala ka sa akin at iwan mo na lamang ako ng bigla. At least, kapag may anak tayo, sigurado ka na sa akin. Ang sabi niya. Sa isip ko noon ay tama siya. Ayoko ring mawala siya sa akin, Papa Dudut, kaya ng gabing yon ay pumayag na ako. 2 araw kaming magkasama noon kaya sulit na sulit namin ang isa't isa. Nasundan pa yon kaya naman feeling ko ay love talaga niya ako. Hindi na kami noon gumagamit ng anumang proteksyon at ang nakakalungkot lang ay ang mga pagkakataong kailangan na naming magkalayo dahil sa aming propesyon. Iyak pa ako ng iyak noong muli na naman kaming magkalayo, lalo na noong sabihin niya sa akin na may delikado silang operasyon. Natakot ako noon na may mangyaring masama sa kanya. Ano ka ba? Huwag kang matakot, okay pa. Kahit na ilang bala pa yan, hindi ko ikakamatay. Sagot niya. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ikakamatay ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Ang sabi ko. Hindi pa nga ako. Magkikita tayong muli pagbaba namin. At sa pagkakataong yon, aayusin ko na ang lahat. Hindi ka na matatawag na kabet, pangako. Sagot niya bago niya ako hinalikan. Hinatid niya ako noon sa sakayan at hindi niya ako iniwan hanggang sa umalis ang sasakyan. Kumaway pa siya sa akin noon habang ako naman ay lumuluha. Kung pwede lang ay hindi na kami magkahiwalay pa. Kahit kailan. Mabilis na lumipas ang araw. Ilang linggo ko ring hindi nakausap sa text at tawag si Joshua dahil walang signal sa lugar ng kanilang operation. Lumipas ang ilang araw, ibang-iba ang pakiramdam ko noon at mabigat ang katawan ko sa tuwing gumigising ako sa umaga. Hanggang mapansin kong hindi ako dinatnan ng aking buwanang dalaw. Napangiti ako noon at baka nga nagbunga na nga ang pagmamahala namin ni Joshua. Para makasigurado ay bumili ako ng pregnancy test kit at totoo nga ang hinala ko, Papa Dudut. Buntis ako at walang pagsidla noon ang kaligayahang nararamdaman ko. Gusto kong magbalita noon kay Joshua pero ayoko makaistorbo sa kanyang trabaho lalo na at may importante silang operasyon. Pero tila dinidinig ng Diyos ang tibok ng puso ko. Nagring noon ang cellphone ko at pangalan ni Joshua ang nasa call register at excited akong sumagot noon ang tawag niya. Hello babe? Nakangiting sagot ko. Hello? Sagot ng nasa kabilang linya. Napakunot noo pa ako noon dahil hindi boses ni Joshua ang sumagot, Papa Dudut. Sino to? Nasaan si Joshua? Takang tanong ko sa kanya. Ikaw ba si Maxine? Ako ang buddy ni Joshua. Lagi kanyang kinikwento sa akin. Aniya. Ah, ganun ba?
Nasaan ba siya? Tanong ko. Pababa na kami ng bundok? Sorry Maxine pero si Joshua? Isa siya sa mga fatalities? Sagot niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi yan pwede. Hindi maaari. Sagot ko sa kanya. Sorry ma'am pero wala na siya. Aniya. Hindi! Hindi! Ang sabi niya magkikita pa kami. Magkakaanak na kami. Hindi siya pwedeng mamatay. Sagot ko habang humahagulhol. Hindi ko kaagad natanggap ang masamang balitang yon, Papa Dudut. Hanggang pati sa radyo at telebisyon ay balitang-balita ng pagkamatay ng ilang sundalo sa isang operasyon. At kasali ang pangalan ni Joshua doon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon. Gusto kong kitlin na lamang noon ang buhay ko kung wala lang buhay sa sinapupunan ko. Sa huling pagkakataon ay gusto kong makita si Joshua kaya nagpasama ako noon kay Jane para makapunta sa kanilang probinsya. Kaawa-awa ang sinapit ni Joshua, Papa Dudut. Iyak noon ng iyak ang misis niya at ang kanyang anak na lalaki. Nakaramdam ako noon ng konsensya. Lalo silang masasaktan kapag nalaman nila ang nagawang kasalanan ni Joshua. Kaya habang pinagmamasdan ko ang pagbaon nila kay Joshua sa lupa, ay isinama ko na rin ang lihim ng pagmamahalang na magitan sa aming dalawa. Magsisilbi na lamang na isang alaala ang sanggol sa aking sinapupunan. Walang kakulay-kulay ang buhay ko ng mga sumunod na araw. Mabuti na lamang at summer noon, Papa Dudut. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na mapag-isa. Hindi ako noon lumalabas ng aming bahay. Mas gusto kong pinagmamasdan ang larawan namin ni Joshua sa aking cellphone. At pagkatapos ng summer break ay gulat ang mga co-teachers ko dahil sa umbok ng aking tiyan. Hindi ko noon may kailan na buntis na ako, lalo na at slim ako, Papa Dudut. May mga tanong sa kanilang mata kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko dahil wala naman akong asawa. Sa tingin ko ay wala akong kailangang ipaliwanag sa kanila noon. Tikom ang aking bibig at mabuti na lamang at walang naglakas ng loob sa kanilang usisain ako. Sina Mama ang sobrang nagalit sa akin. Nakarinig ako sa kanila ng masasamang salita pero sa huli tinanggap pa rin naman nila ako. Lalo na si Mama na sabik na magkaroon nga ng apo sa akin. Doon na nga siya tumira noon sa apartment ko para may makasama ko. Isang araw, nakahiga lang ako sa kwarto nang tinawag ako ni Mama. At ayon nga sa kanya ay may bisita daw ako. Agad naman akong bumangon noon para harapin ang bisita at laking gulat ko nang makita ko si Lester. Kumusta ka na? Ang bungad niya sa akin. Napatingin siya noon sa aking tiyan. Eto, busog. Ang biro ko sa kanya. Napakaganda mo namang busog. Aniya at natawa na lamang ako. Bakit ka nga pala naparito? Tanong ko sa kanya. Nakauwi ka na pala, ang sabi ko. Oo, last week lang. At hinahanap talaga kita, ang sabi niya. Kanino mo naman nalaman ang tirahan ko? Tanong ko. Noon ay narinig kong tumikhim si Mama.
Alam ko na noon ang sagot sa tanong ko at noon pa man ay botong-boto na si Mama kay Lester. Pero iba na ang sitwasyon sa ngayon. Alam mo na siguro kung bakit ako nandito, Max. Ang sabi niya, Lester, huwag namang hanggang sa ngayon. Kita mo naman ang sitwasyon ko. Malungkot na sagot ko. E di mas lalo na, dalawa na kayong mamahalin ko. And this time, ipaglalaban ko na itong nararamdaman ko. Tuloy niya. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Alam ko kung gaano kadeterminado si Lester, Papa Dudut, pero hindi pa handa ang puso ko. Lalo na ngayong magkakaanak na ako na kinakailangan ng lahat ng atensyon ko. Hindi ako tinantanan ni Lester, Papa Dudut. Ewan ko kung anong nakita niya sa akin. Ang dami ko ng kasalanan sa kanya at ilang beses ko na siyang pinagtabuyan. Pero paulit-ulit pa rin siyang bumabalik. Pati sa school ay pinupuntahan niya ako at inakala tuloy ng lahat na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Hinayaan ko sila sa ganoong isipin hanggang sa mga anak na ako. Hindi ako iniwan noon ni Lester. Kung makikita mo kung gaano siya mag-alala sa amin ng anak ko, ay akalain mo talagang siya ang ama, Papa Dudut. Les, hindi ka ba napapagod sa akin? Tanong ko minsan nang mag-solo kami. Araw yun ng linggo at nasa palengke si Mama at tulog naman ang baby ko. Max, kahit kailan hindi napapagod ang pusong nagmamahal. Mahal kita at kahit na ano at sino ka pa, mamahalin pa rin kita. Salamat, Les, ha. Hayaan mo, hindi ko isasara ang puso ko sa'yo. Alam ko na darating ang bukas na matututunan kitang mahalin. Sagot ko at maluwang ang pagkakangiti noon ni Lester, Papa Dudut. Gusto niya akong yakapin noon pero pinigilan ko siya. Sana nga, Max, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yon. Ang sabi niya. Lumipas ang ilang araw at buwan. Nakapag-decide na kami noon na pabinyagan ng anak ko. Gabi bago ang binyag ay nasa bahay si Lester. Tumulong sa mga iyahanda at maya-maya ay kinausap niya ako. Max, isa ako sa mga ninong, ha? Ninong? Ay sorry, hindi pwede. Sagot ko. Bakit? May nagawa ba ako mali, Max? Nag-aalala ang tanong niya. Bakit kasi gusto mong maging ninong? Kung pwede ka namang maging daddy niya. Nakangiting sagot ko. Anong ibig mong sabihin, Max? Naluluhan ang tanong niya. Les, pwede ka bang maging daddy ng anak ko? At makasama ko habang buhay? Naluluhan na rin na tanong ko sa kanya. Agad niya noong binitawan ang mga hawak niyang decorations. Mabilis na sumunggab sa akin ang kanyang yakap. Oh Max, hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya? Oo, gusto kong maging daddy at syempre gusto kitang makasama habang buhay. Umiiyak na sabi niya habang mahigpit na nakayakap sa akin. Papa Dudut, wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Sa ilang taon na pagpapakita sa akin ng pagmamahal ni Lester, maging sa anak ko ay deserve niya ang aking pagmamahal. Ilang araw lang ang lumipas matapos ang binyag ng aking anak ay ang kasal naman namin ni Lester na naganap, Papa Dudut. Masayang masaya kami noon, ganon din ang mga taong nakapaligid sa akin, lalong lalo na si Mama na botong-boto kay Lester.
Ramdam na ramdam ko noon ang pagmamahal sa akin ni Lester at sa anak ko. Nakakatawa nga lang dahil wala pang isang taon ang panganay namin ay buntis na naman ako. Dahil sa paglaki ng pamilya namin ay kinailangan ni Lester na bumalik ng ibang bansa. Ang usapan namin ay mag-iipon lamang siya at sa pag-uwi niya ay magnenegosyo na lamang kami para hindi na kami magkahiwalay pa. Tinuring ni Les na sarili niya ang panganay namin. Pero napag-usapan namin na kapag nakakaintindi na ang bata ay sasabihin namin ang katotohanan. Ayokong isang araw ay sa iba pa niya malaman. Sisiguraduhin lang namin na pupunuin namin siya ng pagmamahal nang sa ganoon ay kahit na malaman niya ang katotohanan, mas mangingibabaw ang katotohanang mahal na mahal namin siya. Para kay Joshua, sana ay nasa mabuti siyang lugar sa ngayon. Salamat sa lahat. Siguro nga ay hindi talaga tayo ang para sa isa't isa at salamat na rin at nakaalis ako sa pagkakabaon sa kasalanan. Patuloy pa rin kaming LDR ni Lester sa kasalukuyan at kahit na ganoon ay napaparamdam pa rin namin ang pagmamahal sa isa't isa. Isa rin papadudod si Lester sa mga masugid na tagapakinig ng programa mo sa podcast at sa YouTube. Parahan daw niya ang pakikinig sa iyo para hindi siya ma-homesick. Nagmamahal, ang inyong kapusong kabarangay, Maxine. Huwag magmamadali para hindi magkamali. Sabi nga nila, the best things in life comes to those who wait patiently. Hindi madali mga kabarangay na masadla ka sa pagkabulag sa pag-ibig. Sabi nga sa matandang kasabihan, kapag nagmamahal ka, nagiging bulag, pipi at bingi. To the point na nagmamahal ka ng patuloy kahit na nagkakaroon ka na ng kasalanan. Nariyan na tayo, nagawa na at nangyari na, pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi ka na makakatagpo pa ng pangalawang pagkakataon. Na sana kahit na LDR ay mas lalo pang tumibay sa inyo Maxine at Lester. Ang BLS theme song na alaala ay kinanta po ni Jimmy Jurado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Today's episode mga kapuso ay directed by Miss Florence Reyes. Presented to you by yours truly Papa Dudut. Hanggang sa muli mga kapuso, ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love